So, bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Mahabagin namin Diyos na nasa langit na nakatunghay sa amin. Narito po kami ngayon sa inyong harapan, nagtitipon, nagsasama-sama bilang iyong mga tinubos at anak. Kahit marami pong pagdurusa o kahirapan sa buhay Kristiyano, subalit salamat po, turuan niyo po kami maging matapat at manatiling magtiwala po sa inyo. Sa araw na ito, punuin niyo po kami ng salita at pag-asa sa pamamagitan ng inyong salita upang manatili kami na sa inyo tumingin at umaasa. Kaya naniniwala po kami na ang panahon ay maiksi na lang para sa sanlibutan ito. Kaya po ngayong araw, bigyan niyo po kami ng salita na nagbibigay sa amin ng lakas upang makapagpatuloy sa aming kristyanong pamumuhay. Turuan niyo po kami maging matapat habang naghihintay po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po. So, kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa 1 Thessalonians chapter 5, beginning verse 1 to 11. 1 Thessalonians chapter 5, beginning verse 1 to 11. Ito po. Okay, babasahin po natin. Babasahin ko po, sundan nyo na lamang po. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 11. Okay, sundan niyo na lamang po at babasahin ko. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroong isulat pa sa inyo. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasa na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Ito. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na yon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, tayo'y hindi ng gabi ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya ng pag-ibig at ang maging helmet ay pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na namatay dahil sa atin upang tayo'y maging gising o tulog man, mabuhay tayong kasama niya. Verse 11, basahin po natin sabay-sabay. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa, patibayin ang isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Ito po ang salita ng Diyos. Yung topic po natin ngayon ay mababasa niyo po dito sa chapter 5, nasa taas. Nababasa niyo po? Ano po yung topic natin? Basahin po natin. Ano po ang topic sa taas? Maghanda para sa pagdating ng Panginoon. Bakit sinasabi ni Pablo na maghanda? Okay? Para sa pagdating ng Panginoon. Actually, kapag tinitignan natin yung mga bansa, yung mundong ito, naghahanda din sila. Pero tignan natin anong klaseng paghahanda ang pinaghahandaan ng mga bansa. Halimbawa, ang Amerika ay naghahanda. Para saan? Para sa gera, sa war. Ang Iran naghahanda. Para saan? Para sa gera. Ang mga bansa, Russia, mga bansa ngayon ay naghahanda, nag-iipon ng ammunition, nag-iipon ng lahat ng mga bagay, nagpapagawa ng mga bunker para sa paghahanda nila sa araw ng labanan, araw ng gera. Okay? Ganyan ngayon yung nakikita ng ating mata. Tama po? That every nation, di ba, preparing for this coming of war. Okay? Bakit ginagawa nila yung ganitong bagay? They were busy sa maraming bagay. Why? Dahil alam natin, nakasulat ito sa Biblia. Tama po? Pero dito, sinasabi ni Pablo dito na
Yung church, tama po? Paano tayo naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon? Dahil sabi ni Pablo dito, maghanda para sa pagdating ng Panginoon. Okay? But the problem is, some people, they are not concerned sa kanilang spiritual condition, di ba? Wala silang pakialam sa nangyayari, hindi nila nalalaman yung paparating na panganib na pagdating ng Panginoon at pagsara ng pintuan ng langit. Kaya, yung ibang tao, hindi nila alam, no? Na yung kalagayan ng mundong ito ay papunta sa pagkawasak. Pero ano ba yung gustong ipaalam ni Pablo dito? Actually, sabi ni Pablo, mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangan mayroon pang isulat sa inyo. Alam natin na ang pagdurusang ito ay paparating. Tama po? Halimbawa, ngayong panahon, ang presyo ng langis ay napakamahal. 80 plus ang diesel. Alam nyo ba, kapag ganito kamahal ang langis, ang mga bilihin din ay sisirit pataas. Ang pagkain ay magmamahal, and yet, yung sahod, yung income ng tao ay hindi tumataas. Ang ibig sabihin, kahit magtrabaho ka ngayon 24 hours, yung kinikita mo ay hindi pa rin sasapat. Tama po? Papunta tayo doon sa tinatawag na sinasabi ng Biblia, no? Na pagdurusa, kapighatian. Okay? Actually, pag binasa niyo po sa 1 Thessalonians, beginning chapter 4, papapansin po ninyo dito sa chapter 4, yung binanggit na ang kalugod-lugod sa Diyos. 1 Thessalonians chapter 4. Ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Anong klaseng buhay ang sinasabi ng Biblia sa mga Kristiyano habang sila ay naghihintay sa Panginoon? Nakasulat dito po sa chapter 4. Binabanggit dito isa-isa na dapat habang naghihintay tayo, ito ang kalagayan, ito ang buhay natin sa paningin ng Diyos sa mga taong naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya kung mababasa po ninyo, inisa-isa ni Pablo, anong klase? Sabi po dito sa verse 1, katapos-tapusan mga kapatid, hinihiling namin sa inyo, nakikiusap kami sa Panginoon Jesus, yamang natutunan nyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos, na tulad ng inyong ginagawa ay gayon ang dapat inyong gawin, higit pa. Okay? Dito, binabanggit ni Pablo pag binasa nyo, from beginning verse 1 hanggang verse 12, yung karakter ng pamumuhay ng isang taong naghihintay sa Panginoon. Tama po? Mababasa nyo po dyan, inisa-isa ni Pablo. Tama po? Ano po yung sinasabi ni Pablo? Sabi niya, dito po sa verse 4, verse 3, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo umiwas sa pakikiapid. Ang bawat sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Hindi sapitan ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos. Tama po? Inisa-isa ni Pablo dito kung anong klaseng pamumuhay dapat ang isang Kristiyano habang naghihintay sa Panginoon. Ito yung karakter ng naghahanda para sa pagdating ni Jesus. Bakit po? Pagdating sa verse 13, binanggit ni Pablo kung ano yung mangyayari. Actually, bakit sinasabi ni Pablo na dapat tayong maganda? Because of verse 16 and 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, may trompeta ng Diyos, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay ay natitira kasama ang agawin nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon. Actually, sabi ni Pablo, kayo lang, sabi dito, tungkol sa oras at panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo. Sa verse 2, chapter 5, verse 2, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam. Tama po? Ano daw ang nalalaman ng mga
ligtas na Kristiyano. Sabi ni Pablo, kayo lang mismo ang nakakaalam, ng lubos na nakakaalam sa araw ng Panginoon na darating na gaya ng magnanakaw. Actually, it is fearful sa ating panahon. No? Sinasabi dito ni Pablo na ang Panginoon ay babalik na parang isang magnanakaw. Okay? Kaya doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52, binanggit po doon. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog sa trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira, tayo babaguhin. Ang sabi po dito, sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Alam niyo po, yung trumpet ay na binabanggit dito, trompeta ng mga born again believer. Sa Israel, pag nagkakaroon ng gathering, may trumpet din silang ginagamit, hinihipan nila para sa pagtitipon. Pero dito, sinasabi ni Pablo, yung trompeta ng mga born again, yung trompeta ito, ang makakarinig lang ay ang mga born again. Ang mga ligtas. Okay? Kaya sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Kaya habang tayo ay naghihintay, binabanggit din ni Pablo dito na tanging kayo ang nakakaalam. Sabi po sa verse 1, mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo. Okay. Actually, these times and season that relate to Israel, that the nations, pag tinitignan natin, that the nations gathering and tinatawag natin nagkakaroon ng mga labanan, nagkakaroon ng mga fulfillment of prophecy through the Israel nation, nakikita natin yung katuparan ng mga propesiya sa Biblia. Kaya sabi po rito, this time and season ay related kung ano yung nangyayari sa bansang Israel. Yung Israel ay time clock ng Diyos. Tama po. Sa sinasabi po rito, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo. Okay? Kailangan pa ba natin ang panibagong impormasyon tungkol sa mga mangyayari? Sapat na itong Biblia, di ba? Kaya sabi ni Pablo, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam. Alam nyo, ang binibigyan din dito ni Pablo, it is simply that the believers were and didn't know what happened in the future. Di ba? Sinasabi niya rito, alam nyo kung ano ang mangyayari in the future. Sinabi ni Pablo, kayo rin ang lubos na nakakaalam. Kayo, lubos na nakakaalam. Iyan yung sinasabing diin ni Pablo dito. Kaya kung tayo man may pagdurusa, may kahirapan, alam natin na pansamantala lang ito. Tama po? Kung tayo man ay hindi pinapansin, tinatanggap ng tao sa ebanghelismo, alam natin pansamantala lang ito. Pero sabi ni Pablo, kayo rin ang nakakaalam. Kung nakikita natin yung sinasabi sa Mateo chapter 24 na binabanggit na bago dumating ang Panginoon, maririnig natin yung bali-balita ng mga digmaan. Magkakaroon ng malawakang taggutom. Magkakaproblema yung bawat bansa sa bansa. Tama po? Nakikita ng dalawang mata natin ngayon. Kaya sinasabi ni Pablo, dapat kayong maganda. Okay? Kaya binibigyan din dito ni Pablo, yung mga Kristiyanong ligtas, dapat na paghanda while the unbelievers were living in ignorance of God's plan. Di ba? Yung mga Kristiyano, dapat tayong maghanda samantalang ang mga taong hindi ligtas ay walang nalalaman tungkol sa mga plano ng Diyos. Tama po? Habang nag-i-enjoy sila sa sanlibutan ito, habang sasaya sila, ang sabi po dito sa verse 3, kapag sinasabi nilang katiwasayan, kapayapaan, katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang
pagkawasak. Actually, verse 2, ito po yung sinasabi ni Pablo sa mga ligtas. Dapat kayong maganda at lubos kayong nakakalam. In verse 3, ito naman yung sitwasyon ng mga taong hindi ligtas. Tinatawag na false peace and false security. Tama po? Habang sinasabi nilang okay lang. Kaya sa verse 1 and 2, binabanggit yung knowledge versus ignorance. Alam ng mga ligtas kung bakit ito nangyayari. Pero yung mga hindi ligtas, tama po, wala silang nalalaman tungkol dito. Tuloy-tuloy sila. Tuloy-tuloy sila sa kanilang ginagawa, sa kanilang kalagayan. Hindi sila nagkakaroon ng alalahanin, hindi sila nagkakaroon ng worry sa sitwasyon ng kanilang espiritu. Tama po? Hindi sila nagkakaroon ng pagkatakot kung saan sila pupunta. Kaya naalala ko yung lalaking mayaman sa Biblia, tsaka si Lazaro. Tama po? Sa tingin ko, yung lalaking mayaman ay na-surprise siya nung napunta siya sa kabilang buhay. Tama po? Nung nandito siya sa lupa, abalang-abala siya sa maraming bagay para sa pisikal niyang kagalakan, kasiyahan. Kaya sabi doon, nagpipista siya araw-araw. Pero nung namatay siya, na-surprise siya maaari. Tama po? Bakit po? Sapagkat nung napunta siya sa kabilang buhay, doon niya na lang nalaman na mayroong ano po? Mayroong lawa ng apoy. Maaari ba kung ang lalaking mayaman nandito sa lupa, nalaman niyang may lawa ng apoy na pupuntahan yung kaluluwa niya, matatahimik ba siya araw-araw? Hindi siya matatahimik. Tama po? Pero yung isip niya ginawang abala at yung puso niya ginawang abala sa mga bagay sa sanlibutan ito. Kaya wala siyang alalahanin para sa kalagayan ng kanyang espiritu. Ang problema, nung nahulog siya sa impyerno, sa lawa ng apoy, nalaman niya may problema siya sa espiritu, pero wala na siyang solusyon. Tama po? Katulad sa ating panahon ngayon. Tama po? Habang sinasabi ng Panginoon dito, kayong mga Kristiyano na mga ligtas, kailangan kayong maganda sapagkat kayo rin ang nakakaalam ng panahong ito. Tama po? Actually, sabi po sa Acts chapter 1 verse 7, sinabi na sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Hindi ipinaalam sa tao, sa atin, maging sa church, kung kailan ang eksaktong araw sa pagdating ng Panginoon. Tama po? Subalit, sinabi ng Biblia yung ilang mga mahalagang signs. Tama po? Kaya dapat natin tignan, ano ba yung sinasabi ng Biblia? Okay? Dahil sinasabi sa Acts chapter 17 verse 26, ang sabi po, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. At ang sabi po dito, itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang tinisirahan. Itinakda ng Diyos yung mga bagay dito sa lupa. Tama po? Itinakda. May panahon ng kapayapaan at may panahon ng kaguluhan. Tama po? And now, nakikita natin yung magulong bansa. Paghahanda. Okay? Actually, sinasabi po dito na mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong sulat sa inyo sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay gaya na darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. What is the day of the Lord? Yung araw ng Panginoon. Ano ba ang kahulugan nito sa Biblia? Actually, the day of the Lord is the time when God will judge the world and punish the nations. This is the day of the Lord. Okay? At the same time, God will prepare Israel. Tama po, para sa pagdating at pagbabalik ng ating Panginoon. Alam natin, i-establish yung tinatawag na millennial kingdom. Tama po? Kaya tayong mga naghihintay, sabi ni Pablo, kayo rin ang nakakaalam na dapat kayo'y maging handa. Handa po ba kayo? Handa ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Are you prepared? Tama po? Kasi ako, yan din ang response ko sa nakikita kong kabuluhan.
Ang nakikita kong kaguluhan, hindi tayo mag-alala. Dapat tayong maging abala, maghanda, mag-evangelize, ayusin yung Christian life, maglingkod, mag-invest para sa Panginoon. Ito yung paghahanda. Tama po? Kaysa isipin natin, ito na yung mundo, ito na yung ganito. Hindi makakatulong sa atin. Kaya tama lang yung direksyon na maging abala tayo para sa pagdadala ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Hanggat binibigay ito ng Diyos sa atin. Dahil sabi niya, maghanda. Okay? Dahil sa araw ng Panginoon, sabi po doon sa Zephaniah chapter 1, verse 14, ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at napakabilis na darating, na dumarating. Ang tinig ng araw ng Panginoon, makapangyarihang tao, sumisigaw na may kapaitan roon. Zephaniah chapter 1, verse 15, ang araw na yun ay araw ng pagkapuot, araw ng kaguluhan at kahapisan, araw ng pagkawasak at pagkasira, araw ng kadiliman, kalumbayan, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman. So the day of the Lord is the day of judgment to punish the wicked and punish the nation, the wicked nation. Okay? The day of the Lord, ang araw ng Panginoon. Tama po? Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, sabi po ng Bible, dapat tayong maganda sapagkat sabi rito, ang pagdating ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Tama po? Sa tingin niyo po, marami bang nasusurprise pag dumating si Jesus? Yes. Tama po. Except sa mga tunay na born again. Alam na nila yun. Tama po? Dahil pinaalam sa atin sa salita ng Diyos na ang Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw. Kaya doon sa Mateo chapter 24 verse 42, ang sabi po, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Okay? Sabi po sa verse 42, chapter 24 ng Mateo, magbantay kayo. Okay? Yung una, sinabi rito, magbantay. Tama po? Sa verse 42, tama po? Magbantay. Laging maging gising spiritually. Kaya masabi, huwag kayong matutulog. Not literally tulog kayo ngayon. Hindi po ganon. Yung ating spiritual eyes ay dapat laging dilat at naghihintay. Tama po? Kaya sa verse 42, magbantay. At sa verse 44, ano daw po? Maging handa. Magbantay, tapos maging handa. Bakit po? Dahil, sabi po ng Biblia, darating ang Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. Tama po? We do not know when the Lord will return for His people, pero alam natin, dapat tayong laging gising na nagbabantay at naghihintay. Why we are busy, no? Para sa pag-witness. Tama po? Kasi kung naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, dapat meron tayong kaabalahan. Yung kaabalahan natin ito ay para sa Ebanghelyo. Tama po? Maghanda. Kaya sabi po doon sa verse 3, 1 Thessalonians chapter 5, verse 3 and 4 hanggang 5, sabi po dito, kapag sinasabi nilang kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang nakakaalam. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na yon mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi, hindi ng kadiliman. Pangalawa, expectancy and surprise. Ano ba yung na-expect ng tao? Ano ba yung na-expect natin? Of course, sa mga ligtas na Kristiyano, in-expect natin yung pagdating ng Panginoon. Pero sa mga tao na hindi nakakaalam nito, masa-surprise. Ha? Ganun na ba? Tama po? Kaya sinasabi po dito na yung mga unsaved o yung mga taong hindi ligtas,
habang nag-enjoy sila sa panahon ng tinatawag na false peace and security, because of cataclysmic events occur, because of the war and chaos, nag-enjoy sila ng false security. May mga bunker sila, tama po, may mga pera sila, may pagkain sila. Iniisip nila na safe sila. Pero ang sabi ng Biblia, kapag sinasabi nilang kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. Kaya kung ang tao umaasa sa seguridad ng sariling bansa, it is a false security. Tama po? Kung ang tao umaasa sa pera, sa kayamanan, sa bunker, itinatawag po yun na false peace and false security. Kaya kung titignan natin, no, habang ang mga taong ito ay nag-i-enjoy, habang ang mga taong ito nag-iisip na sila ay safe and secure, subalit yung kanilang iniisip ay tinatawag na false security. False, safe, and secure. Okay? Sa araw ng Panginoon, ang sabi po, sa pagdating ng Panginoon, sa araw ng Panginoon, yung kanilang pinangahawakan na katiyakan ay walang maaasahan. Tama po? Bakit po masusurprise ang tao? Dahil maraming tao, hindi nila gustong makinig ng salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Actually, ang sinasabi ng Biblia ay warning. Tama po? Warning kung ano ang mangyayari in the future. Sa 1 Peter chapter 3 verse 20, nung una si Noe, okay, nagbigay ba ng warning si Noe sa mga tao? Sabi po, noon ay mga suwail ng ang Diyos ay matyagang naghintay ng mga araw ni Noe habang ginagawa ang daaw, na noon ay kakaunti sa makatwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa panahon ba ni Noe, nangaral ba si Noe ng katwiran ng Diyos? Nagbigay siya ng warning sa tao, tampo. Pero ang sabi sa Biblia, habang ang tao, okay, sa Matthew chapter 24, okay, sa Mateo chapter 24, okay, Matthew chapter 24, sa verse 37, beginning verse 37, kung paano sa mga araw ng Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao, sapagat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, kaya hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha, tinangay silang lahat. Gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa panahon ni Noe, kung paanong sa panahon ni Noe, si Noe ay nagbigay ng warning sa pagdating ng flood, ng judgment. Pero sabi po dito, sa panahong yon, ang tao daw ay abala. Ang sabi po, sila'y kumakain, umiinom at daw po, nag-aasawa, nagsasaya. Habang sila po ay nagsasaya sa verse 38, sabi po, habang sila ay nagsasaya, hindi nila nalalaman yung paparating na judgment sa pamamagitan ng tubig. Ganon din yung ating panahon, di ba? Habang ang tao, hindi nila pinapansin yung warning ng Biblia, yung pangangaral ng Biblia, yung warning tungkol sa judgment, yung warning tungkol sa hell, yung warning tungkol sa lawa ng apoy, habang hindi nila pinapansin ito, paparating din naman yung second coming. Yung judgment through the fire. Tama po? Habang nakikita nila yung mga nangyayari sa mundong ito, wala silang kaalaman tungkol dito. Pero tayo, may alam ba tayo? Knowledge versus ignorance.
And expectancy versus, ano po ang sinasabi doon? Expectancy versus surprise. Tama po? Kaya, maging sa lumang tipan, bago hinatulan ng Diyos yung mundo sa pamamagitan ng tubig, ang Diyos ay nagbigay ng warning. Tama po? Pero dahil hindi nila ito pinansin, dumating yung baha at yung mga taong hindi naniwala dito ay tumanggap ng judgment. Sumunod, sa panahon ni Lot, sa Genesis chapter 19, verse 12 to 14. Okay, puntahan po natin. Actually, si Lot warned his family that the city will be destroyed, but they would not listen. Yung family. Beginning verse 12, Genesis chapter 19, sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ba ritong kasama? Paalisin mo sa lugar na ito ang iyong mga manugang na lalaki at mga anak na lalaki at babae o sino man sa mga kasamahan mo sa lungsod. Verse 13, sapagkat malapit na naming lipulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas na ng sigaw laban sa bayang ito sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang ito ay aming lipulin. Take note, para lipulin. Kaya't si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi, tumindig kayo, magsialis kayo sa lugar na ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ng bayan. Ano po ang sagot nila? Ano po ang sagot? Subalit, ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Tama po? Ano ang sabi ng mga anghel kay Lot? May kamag-anak ka pa ba rito? Sabihan mo sila, lisanin ang lugar na ito sapagkat ito ay lilipulin. Papaulanan po ng apoy at asupre. Pero yung mga magiging manugang ni Lot, ano ang sabi nila? Akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Okay? Kaya alam natin, doon po sa Luke chapter 17 verse 29, ang sabi po doon, Luke chapter 17 verse 29, ano po ang sabi doon? Luke chapter 17 verse 29. Babasahin ko po, nakita niyo na po? Luke chapter 17 verse 29, sabi po, subalit nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Sa tingin niyo po, nung umulan ng apoy at asupre sa Sodom and Gomorrah, nakasama ba yung mga manugang ni Lot? Nakasama ba sila? Sa tingin niyo po, kasama ba sila? Nung umulan ng apoy at asupre sa panahon ni Lot, nung pinaulanan ng Diyos ang Sodom at Gomorrah ng apoy at asupre, kasama ba yung manugang ni Lot? Kasama. Kasi ang sabi nila, ang tingin nila sa sinasabi ni Lot, nagbibiro lang si Lot. Hindi nila sineryoso yung warning ng Diyos na darating na paghuhukom sa pamamagitan ng apoy at asupre. Tama po? Anong sabi nila? Nagbibiro lang siya. Hindi totoo. Maraming tao, ganito ang kanilang kaisipan sa Biblia. Ang tingin nila sa Biblia ay hindi seryoso kapag nagsasabi tungkol sa araw ng paghuhukom. Tama po? Ang tingin nila sa Biblia, hindi seryoso ang Diyos para sa impyerno at apoy. Pero, it is a fearful. Tama po? Katulad ng lalaking mayaman. Na-surprise siya. Meron palang, totoo pala ang lawa ng apoy. Totoo pala yung pagdurusa sa kabilang buhay. Pero nung na-surprise siya, may chance pa ba siya para lumabas doon? Wala na. Bakit po? Sapagkat hindi siya naniniwala maaari sa Biblia. Lahat ng tao na napunta sa impyerno ay maaaring tumanggap, maaaring kasama o ginawa ni Jesus yung kamatayan niya sa cross para sila ay maligtas. Ang kasalanan nila ay kasamang binayaran ni Jesus doon sa cross. Subalit bakit sila nahulog sa impyerno?
sapagkat hindi sila sumasampalataya sa ginawa ni Jesus Christ at sa Bibliang ito. Hindi nila kinikilala yung warning ng Diyos. Nung sinabi ng Panginoon kay Lot, sabihan mo yung family mo, lumabas sa Sodom and Gomorrah sapagkat pauulanan niya ng apoy at sufre, ang tingin nila sa Biblia. It is a joke. Tama po? Hindi yan totoo. Biro lang. Pero nang umulan ng apoy at sufre, pwede ba ba sabihin nilang joke? Nung napunta yung lalaking mayaman doon sa impyerno, pwede pa ba niya mabago yung sitwasyon niya? Wala na siyang magagawa. Tama po. Kaya sinasabi ni Pablo doon sa mga tao na dapat tayong maganda. Actually, maging si Jesus, nang dumating siya rito, Jesus warned his generation that Jerusalem will be destroyed in Luke chapter 21. Okay? And this warning enabled believers to escape, but many others perished in the sea. Alam niyo po, nung nagkaroon ng pagkawasak sa Jerusalem, only the believers lang yung nakaligtas. Bakit po? Sinabihan sila ni Jesus doon sa chapter 21 verse 10. Okay? Verse 21, chapter 21 verse 20 hanggang 21. Sabi ni Jesus sa kanila, subalit, kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Verse 21, kaya't ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga bundok. It is a warning for the believers. Tama po? At ang mga nasa loob ng lungsod ay lumabas. At ang mga nasa labas ng lupain ay huwag pumasok doon. Bakit po? Sapagkat ito ang mga araw ng pagiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Pinaniwalaan ito ng mga believers. Kaya sa panahon ng AD 70 na judgment, hindi po nakasama yung mga ligtas. Bakit po? Sapagkat nagbigay ng aral si Jesus sa kanila. Yung mga nasa Judea, wag na kayong tumakas kayo patungo sa bundok. Yung mga nasa lungsod ay lumabas. Tama po? Tinanggap nila yung aral galing kay Jesus na ang Jerusalem ay mawawasak. Kaya, ang mensaheng ito ay tinanggap ng mga believers that time. Umalis tayo sa Jerusalem sabagat darating ang matinding pagkawasak. Tayo rin ngayon ay binibigyan ng Diyos ng ganitong warning. Tama po? Pero ang pinaka masaklap na pangyayari, maraming tao ang nagwawalang bahala dito. Tama po? Sa tingin niyo ba, hindi ba seryoso ang Diyos dito sa kanyang sinasabi? Pag nakikita natin yung nangyayari sa Middle East, unti-unti na yung preparation, yung mga RFID, yung famine, yung war. Pag nakikita natin, ito na yung signal. Malapit na yung ating kumpletong katubusan ng katawan. Tama po? Bagamat mahirap yung kalagayan natin, subalit hinihintay natin yung pag-asa na hindi na mapuputol. Opo. Kaya sabi ni Pablo, dapat kayong maganda. Pero ano naman ang ginagawa ng mga taong hindi ligtas? Okay? Sabi po dito, sa 2 Peter chapter 3 verse 5, sabi po, sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyo ng lupa mula sa tubig sa pamamagitan ng tubig. Okay. Sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito. Kaya tayo, bilang mga nagsasabing ligtas, mga brothers and sisters, paano tayo naghahanda? Siguro yung iba, masusurprise din. Tama po? But I hope and pray, totoo yung salvation nila. Kasi kung hindi, paano? Tama po? Yung mga Kristiyano, minsan, pag pinagmamasdan mo, yung kanilang pananampalataya, yung pagnanais nila sa salita ng Diyos, yung pagdi-desire nila
na maghanda para sa Panginoon, minsan pag mapapansin mo, hindi ganun ka-intense. Tama po? Parang naisip pa rin nila na yung buhay dito sa sanlibutan ito ay magbibigay sa kanila ng tunay na pag-asa at kasiyahan. Actually, yung buhay dito sa sanlibutan ito, nagbibigay sa atin ng maraming sakit ng loob, kahirapan, pagdurusa. Tama po? Pero dahil nandito pa tayo, kaya tinitiis natin yan. Tama po? Masaya ba kayo lagi? Hindi tayo lagi masaya. Dahil bakit po? Sabi ng Awit chapter 90 verse 10, ang buhay ay 70 to 80 pero puno ng kaguluhan. Tama po? Kaya hindi tayo dapat tumingin dito sa sanlibutan ito. Of course, nandito tayo nabubuhay pero hindi ito ang pag-asa natin. Hindi tayo dapat humanap ng kasiyahan sa sanlibutan ito. Tama po? Sapagkat ang kasiyahan ng sanlibutan ito na ibinibigay sa atin ay faith and temporary. Tama po? Temporary lang yung saya, bukas wala na naman. Kung may pera ka ngayon, masaya ka, bukas ubos na, wala na naman. May pagkain ka ngayon masarap, bukas ubos na, tapos na naman. Yung mga bagay na nandito sa sanlibutan ito, bigyan nyo ako ng bagay na permanente dito sa sanlibutan ito, pang walang hanggan. Meron ba sa sanlibutan ito? Lahat ng bagay dito ay pansamantala. Tama po. Except sa salvation na ibinigay ng Diyos. Pero iniisip ng tao, yung mga bagay sa sanlibutan ito, magbibigay sa kanila ng kasiyahan, katiyakan, pero sa paningin ng Diyos, hindi. More than 20 centuries have come and gone since our Lord gave the promise of His return, and He has not returned yet. Why? This does not mean that God does not keep His promises. It simply means that God does not follow our calendar. Hindi yung calendar ng mundong ito ay sinusunod ng langit. Tama po? Actually, sabi ng Biblia, yung one day sa langit ay 1,000 years sa atin. Tama po? Ibig sabihin, yung promise ng Panginoon ay hindi pa matagal. Tama po? Yung one day sa Panginoon ay 1,000 years sa atin. Tama po? It means hindi nag-fail ang Diyos. Hinihintay lang niya maaari yung Romans chapter 11 verse 25, makumpleto, makapasok yung bilang ng mga hentil. Okay? Kaya sabi po ng Biblia sa 2 Peter chapter 3 verse 8, huwag niyong kaligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. 2 Peter chapter 3 verse 3. Kaya yung isang araw sa Panginoon, 1,000 taon sa atin. Tama po? Matagal ba yon? Sa Diyos hindi. Sa atin matagal. Hindi na tayo mabubuhay ng ganong katagal. Tama po? Yung 100 years nga lang, hindi na tayo mabubuhay ng ganon. Ako, ayoko mabuhay ng ganong katagal, 100 years. Kasi, ang noon, inisip ko lang na, kasi, hindi ko pa, natatandaan ko pa nung nagsimula ako sa pagpapastor, sa Christian Church. Yung unang teaching noon, hanggang ngayon, hindi ko nalilimutan. March 16, 1997, nang tinanggap ko si Jesus. Yun yung natatandaan ko noon. 1997, at that time, 27 years old ako. Bagamat yung pananampalatayang yun may problema at hindi tunay na kaligtasan, pero nagsimula na ako sa Christian belief. Okay? Iniwan ko yung dati. Tapos, after 13 years, na naligtas ako, noong November 10, 2010, nung nakinig ako ng Bible Seminar. Doon ko naunawaan yung complete understanding about the blood, the redemption, yung ano ang kaugnayan ng blood in the Old Testament to the New Testament. Ano ang kaugnayan ng Lamb sa Old Testament to the New Testament. Doon complete kong naintindihan. And yet dati hindi. Kaya nung naligtas ako, naisip ko, 27 years old ako, at least maging triple yung edad ko bago ko uwi sa langit na naglilingkod sa Panginoon. 27, yung edad mo nung nagsimula ka, 27 dapat mabawi yung paglilingkod. Tama po? Yun yung iniisip ko, at least yung 27 years na nauna, madagdagan ng 27 years ng paglilingkod.
Siyempre, kung ipagkakaloob ng Diyos, why not? Tama po? Kasi kung titignan mo, wala ka na namang gagawin sa mundong ito pag naligtas ka. Pag nag-focus ka lagi sa sitwasyon mo sa physical, lagi ka na lang makakakita ng problema. Hindi ka mawawala ng problema pag lagi kang tumitingin sa kalagayan mo sa mundong ito. Pero pag tumingin ka sa pangako ng Diyos, may kagalakan ka, bagamat mahirap ang iyong sitwasyon. Okay? Kasi alam mo, hindi ito permanente, pansamantala lang. Kaya sabi ni Jesus doon sa mga tao na maghanda sa mga ligtas, pero sa mga hindi ligtas, sa verse 3, anong iniisip nila? Sabi ni Jesus doon sa verse 3, kapag sinasabi nilang kapayapaan at katiwasayan, kaagad dahil sa kanilang biglang pagkawas at nagaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Actually, ito ang isipan ng mga tao hindi ligtas. Tama po? Anong iniisip nila? Dito may kapayapaan at may katiwasayan. Kung meron akong pagkain, kung may trabaho ako, kung may banker ako, kung may doktor ako, kung kumpleto ako, safe na ako. Tama po? But this is a false peace and security. Kahit na meron ang tao ng ganitong bagay, temporary pa rin. Tama po? Kaya kung ito lang ang iniisip ng tao, meron ba silang katiyakan? Tayo, bilang mga ligtas, hindi ganito ang pag-isip natin. We are not safe because meron tayong work. We are safe because we have the faith, the right faith. Tama po? Meron tayong salvation, meron tayong Diyos na nangangalaga, merong Diyos na nag-iingat. Ano man ang mangyari sa sanlibutan ito? Magkagulo man ang mundong ito, safe pa rin tayo. Pabor sa atin kung tayo ay uuwi ng mas maaga sa langit, tama po? Habang nagdurusa pa tayo dito. Mas mapalad yung mga taong naunang umuwi sa langit sapagkat yung pagdurusa, kahirapan nila, tapos na. Tama po? Kaya iniisip ng iba na dito sa mundo may kasiyahan, may kagalakan. Wala pong permanenteng ganun dito. Temporary lang. Okay? Kaya sabi po dito, kung sinasabi nilang kapayapaan, sinasabi rito, this is a false peace. Kung sinasabi nilang katiwasayan, this is a false security. Tama po? Hindi nila nalalaman. Kaya sinasabi dito na dapat, ano ba ang dapat natin gawin? Doon po sa Hebrew chapter 12, binanggit on verse 1, sabi po, kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin. Ano ba ang humihila sa atin dito sa sanlibutan ito? Kasalanan. Tama po? Binibitag tayo ng kasalanan. Kaya maraming mga nagsasabing born again, nabibitag sila nito. Dapat, kung naligtas tayo, meron tayong malalim na pagnanais dito sa salitang ito, sa salita ng Diyos. Kasi ang ibinibigay nito sa atin ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan ito. Tama po? Kaya minsan, hindi ba, kung sabi dito, inilagay dito, tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin sa Hebrews chapter 12 verse 1. Ano yung takbuhing inilagay sa harapan natin? Ito yung Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Tama po, may lumalakad sa malawak na daan at may lumalakad sa makipot na pintuan. Saan tayo tumatakbo? Tumatakbo tayo sa makipot na pintuan. Lumadaan tayo sa makipot na pintuan. Tama po? Kaya sabi, itong pintuang ito, itong takbuhing ito, inilagay sa ating harapan ng Diyos. Kaya kung meron tayong kahirapan, pagdurusa, inilagay ito ng Diyos sa ating harapan. Huwag tayong magtaka. Bakit po? Sapagkat yung daan papuntang impyerno ay napakaluwang. Tama po? Alam niyo ba? Yung daanang yon ay sariling paniniwala ng tao. Noong nag-counseling po ako sa Tagaytay, meron doon isa na very active sa Catholic.
So, dumalo siya ng Bible seminar. Ang dami niya daw tanong. So, hindi ko naman nakaharap. Ang kausap pa yung evangelist. Sabi niya, Pastor, ang daming tanong niya. Nahirapan ganun sagutin. Ganun ganito. Ano ba siya? Sabi dating Pentecostal. Di gospel session na. Sabi ko sa kanya, sabi nila, pwede daw ba counseling ko? Sige. Pero dapat after session, sabi ko ngayon muna. Kasi tanungin muna natin kung saved na ba siya o hindi. Kasi baka pag narinig niya yung gospel i-take note na lang niya, naligtas na siya di ba? So, ang dami niyang tanong, nung nagkausap kami, ang dami niyang tanong. Sabi ko, yung tanong mo, itabi muna natin. Ako muna may tanong sa'yo. Di ba? Sabi ko, sige po, ligtas ka na ba? Hindi pa. Hindi pa po O di, saka na yung tanong mo. Ang una muna nating masolusyonan kung maligtas ka muna. Tama po? Yun muna ang dapat masagot sa'yo. Kasi kahit marami kang tanong, masagot, kung hindi ka naman ligtas, pupunta ka pa rin sa impyerno. Kahit nasagot yung maraming tanong mo. Useless yun sa'yo. Tama po? Ngayon, makinig ka muna ng gospel, sabi kong gano'n. So, nakinig siya ng gospel. Nung after ng counseling, dinala na naman sa akin. Ang tanong niya, bakit daw yung 10 commandments sa atin ay iba sa 10 commandments ng Catholic? You know why? Because yung 1 and 2 sa 10 commandments, binura. Ano ang meron doon? Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, huwag kayong luluhod. Binura. Kaya yung 10 commandments mo ay iba. Tama po? Inalis yung tungkol sa mga idolatry. Okay? Kaya nagtataka siya, bakit daw iba? Talagang iniba nila. Pangalawa, sabi niya, bakit daw si Mary hindi raw sinasamba? Sabi ko, si Mary ba ay tao o Diyos? Tao. Kung ganon, bakit ka sasamba sa tao? No? Tanong na naman uli niya, ang dami nga niyang tanong. Yung pangatlong tanong niya, sabi daw sa kanya nung isa, pag daw siya ay naniwala dito sa ibang pananampalataya, binebetray daw niya yung pananampalataya niyang Katoliko. Yan ang sinabi sa kanya. Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, may tanong ako sa iyo, sino ang nagdusa at namatay at dumanak ang dugo para makapasok ka sa langit? Si Jesus. Sino ba ang nagbigay ng buhay para sa iyo? Si Jesus. So kung ganon, kanino ka makikinig? Kay Jesus o doon sa taong nagsasabi sa iyo? Yung taong nagsasabi sa iyo, never na ibinigay niya yung buhay niya sa iyo. Yung taong nagsasabi sa iyo na ibebetray mo yung pananampalatayang yon, hindi dumanak yung dugo niya para sa iyo. Yung buhay niya hindi nagdusa. Yung nagdusa sa iyo, si Jesus. Yung namatay para sa iyo si Jesus, tapos pakikinggan mo siya, dapat doon ka makinig sa nagdusa at namatay para sa iyo, na tinubos ka at pinatawad ka. Pakikinggan mo yung mga tao na walang ginawa sa iyo, dadalhin ka lang nila saan? Sa impyerno. So kanino ka maniniwala ngayon? Sabi niya, iti kay Jesus. Tapos parang may doubt pa po kasi sa puso ko Ganon. Sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba kay Jesus na namatay siya sa cross? Opo. Kung ganon, kung nagda-doubt ka sa kanya, nagda-doubt ka diyan sa pananampalataya, nagda-doubt ka kay Jesus na totoo ba siyang namatay. Kung ganon, hindi tama yung pag-iisip mo. Naniniwala ka kay Kristo na namatay siya para sa iyo, pero nagda-doubt ka kung makakapasok ka sa langit. Ang dahilan ng kamatayan niya para ikaw makapasok sa langit. Kung nagda-doubt ka sa paniniwala mo, hindi ka nagda-doubt sa sarili mo. Nagda-doubt ka mismo kay Jesus. So, pagkatapos noon, sabi niya, naintindihan mo na, ligtas ka na, ligtas na po. So, yun lang naman pala kailangan mo di ba? Pero hindi ko sinabi Kasi, nakapokus sila sa sarili nilang kaisipan, sarili nilang religion, hindi sila nakapokus sa kaligtasan nila, kung sila pupunta. Kaya yung kalagayan ng tao, habang papalapit ang Panginoon, depende. Yung iba, habang papalapit ang Panginoon, tumitigas ang puso. Yung iba naman, habang papalapit ang Panginoon, ang puso nila ay nagbubukas para sa Ebanghelyo. Tama po? Kaya sabi po ng Biblia, habang paparating ang Panginoon, yung nag-iisip na kapayapaan, katiwasayan, biglang darating sa kanila ang pagkawasa. Kayo po, mga brothers and sisters, okay? Sana, tayo ay mayroong ganitong pag-iisip. Naghahanda tayo. Tama po? Huwag natin tignan yung problema. Huwag natin tignan yung kulang. Kasi temporary lang yon.
ang tignan natin yung paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Tama po? Kasi kahit anong gawin natin, darating ang araw, yung problema natin ngayon, yung mga problema nating dinaanan, hindi siya magiging permanente. Temporary lang. Pero yung paparating na matatanggap natin ay permanent. Tama po? Tumingin tayo sa pangwalang hanggan. Okay? Kaya sinasabi ko dito na doon po sa chapter 5, verse 6 to 8, 1 Thessalonians, sabi po dito, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, kayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Kaya nga huwag tayong matulog gaya ng iba, kundi tayo manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Okay. From verse 6 to 8, ang sabi po, huwag tayong matulog gaya ng mga iba. Tulog ba kayo? Ito ba ang sinasabi pagkatulog pisikal? Ang ibig sabihin dito is spiritual na pagkatulog. Tama po? Alam nyo, yung mga spiritual na pagkatulog, pwedeng yan ay hindi gumagawa sa Panginoon, di ba? Hindi nagsasakripisyo, walang malinaw na commitment, pero may hininga. Kumbaga may hininga pa sila. Hindi sila totally patay. Wala lang silang pagsasacrifice, gumagawa. Maaaring tulog yung pananampalataya nila, pero may hininga pa. Dahil yung kaligtasan hindi nawawala. Kaya yung pananampalataya nila ay tulog. Tama po? Hindi gumagawa. So, kung minsan, yung kanilang paniniwala, nandito pa rin umiikot. Tama po? Pero maaaring ligtas sila. Ang problema lang, kung hindi sila tumatanggap ng disiplina, at hindi nabubuksan ng kanilang isip sa disiplina, magpapatunay na sinasabi ng Biblia, baka hindi sila anak sila sa labas. Papaano mo matatagalan ang pagtutuwid ng Diyos? Tama po? Pag meron tayong kasalanang nagawa, of course, sometimes hindi agad tayo babalik. Pero habang tumatagal, nararamdaman natin yung bigat, marirealize natin, mali yung direction natin. Dahil yung banal na Espiritu ay nangungusap sa atin. So, dahil sa turo ng banal na Espiritu at paalala, babalik tayo sa fellowship. Tama po? Pero kung walang pagtutuwid na natatanggap galing sa Diyos, walang pagdidisiplina at pagpapaalala, tuloy-tuloy lang, it is a fearful. Tama po? Kasi biblical yung sinasabi na mayroon tayong tinatanggap na disiplina galing sa Diyos. Bakit po? Ayaw ng Diyos tayo ay mahulog pa. Kaya maaari tayong nagkakamali, subalit kung ang pagkakamaling ito ay magdadala sa iyo sa pagkawasak, hindi na yan accident. Tama po? Hindi na yan pananampalataya. Tama po? Kaya dapat maging gising tayo. Sabi dito, to be sober-minded means to be alert. To live with your eyes open, to be sane and steady. To make the contrast more vivid, Paul pictured two groups of people. May dalawang tao sa mundong ito. Yung isa, sabi ron, one group was drunk and asleep, while the other group was awake and alert. Tama po? Yung isang tao, natutulog, lasing, hindi ko alam kung anong klaseng lasing ito. Pero yung isa naman daw, awake and alert. Tama po? While danger was coming, but the drunken and sleeper were unaware of it. Tama po? Yung mga tulog at yung mga lasing, hindi nila alam yung paparating na kapahamakan o judgment. Pero yung mga gising, alam nila.
Pero yung mga Kristiyano, pwede silang magising, tama po? Because of discipline. Tama po? Because of God's discipline and reminding us, hey, saan ka papunta? Biblical po yun. Sabi doon, tayo ay tinutuwid, tayo ay sinasaway. Biblical po yun. At dahil doon, tumatatag yung ating pananampalataya. Hindi tayo binabagsak ng Diyos, tama po? Pag nagkamali tayo, hindi tayo binabagsak ng Diyos. Tayo ay itinutuwid, sinasaway, para mas lalo tayong tumatag. Next time, hindi pala dapat ganon. Tama po? Kaya, merong dalawang tao. Sabi ron, habang ang tao ay abala sa sanlibutan ito, sabi naman ni Jesus sa Mark chapter 13, verse 35, sabi niya, sa Marcos chapter 13, verse 35, puntahan po natin. Hanggang 37. Sabi po doon, kaya't maging handa kayo sapagat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon ng bahay, kung sa gabi, sa hating gabi, sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog, at ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Okay? Siyempre, when it comes to the return of our Lord, we must be all the morning kasi walang natutulog sa umaga. Tama po, laging sa gabi. Laging maging gising tayo. Okay? Awake, alert, and sober, and ready. Tama po? Maging handa tayo sa panibagong buhay na inihahanda ng Diyos para sa atin. Huwag tayong tumingin sa nangyayari sa mundong ito. That is the fulfillment of the Bible. Tumingin tayo at maghanda sa pagdating ni Jesus. Tama po? Maging abala tayo sa evangelism. Sikapin natin makapag-evangelize. Sikapin natin madala sa Panginoon yung mga tao gusto nating dalhin. Tama po? Huwag tayong pumokos sa problem. Pumokos tayo sa magiging problema na mawawalan ng solusyon kung hindi natin madadala yung ebanghelyo. Tama po? Darating yung araw, yung problema na tatanggapin ng tao ay walang solusyon. Tama po? Permanent. Kaya sinasabi ko rito, dapat tayong maging gising. Sabi po sa verse 6, huwag tayong matulog gaya ng iba, kundi tayong manatiling handa at magpakatino. 1 Thessalonians chapter 5, verse 6. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng iba, sapagkat ang mga natutulog sa gabi at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi. Ngunit palibasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig. At ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Okay. Be sober, sabi ng Bible. Be alert. Be awake. Tama po. Maging bukas tayo, maging handa tayo sapagkat sinasabi ng Biblia, yung mga bagay na nakikita natin ay nagbibigay sa atin ng karunungan, hindi fear. Tama po? That is the wisdom. Ako, pag nakikita ko yung mga bagay na nangyayari ngayon sa Middle East, ang nasa isip ko, kailangan maging masipag sa evangelism. Hanggat kaya at may lakas, sikapin, makapangaral ng ebanghelyo. Yan ang nasa isip ko kapag nakikita ko yung nangyayari niya. So, yun yung magiging response natin, di ba? Hindi tayo mag-alala anumang bagay na mag-alala tayo para sa kaligtasan ng mga kaluluwang ito. Huwag tayo mag-alala sa mga bagay na material dahil sabi ng Bible, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. In Hebrews chapter 13 verse 5, sinabi ron, hindi ka iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Tama po? So, huwag nating isipin yung mga bagay dito sa sanlibutan lagi. Isipin natin yung kondisyon ng kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Nung isang araw, may isang sister sa Hong Kong Church, pinakiusapan niya ako na i-counseling yung kanyang parents. Pumayag ako dahil gusto ko talaga na matulungan maligtas kung sino man ang naghahanap. Through video call. Dahil nakinig ng Bible seminar yung parents niya, walang magka-counseling. Sabi ko, sige. So, na-counseling ko naman yung tatay at nanay.
So, dahil tapos na sa Bible seminar, nagti-thankful naman siya. Tinanong ko kung ligtas na, naintindihan na. Kaya sabi nung nanay, sabi niya sa pastor, sabi ng mother ko, siya na mag-i-evangelize sa mga kapatid ko. Ipapapanood niya yung Bible seminar. Sila ng dalawa na ang gagawa. Ibig sabihin, may nangyari sa kanilang puso. Tama po? Nasa Hong Kong yung sister, pero nasa Davao yung kanyang parents. Naligtas sila doon. Kung titignan natin, yung ginagawa ng Diyos ngayon ay kakaiba na. Tama po? Pinagmamadali na tayo para sa gawain ito. Malayo sila, pero nakatanggap sila ng Ebanghelyo. Ngayong araw, sabi niya ngayong linggo, pakikinggan nila yung Bible seminar mo. Sige, pag kailangan pa nila ng counseling, sabihan mo ako. Bakit po? Ang nasa isip ko lagi, hanggat kaya ko para sa kaligtasan ng kaluluwa, kahit nasa malayo pa yan, may internet naman, pwede naman dito. Tama po? Sana ganito din yung iniisip nyo ngayon. Kung may problema tayo, huwag tayo masyado mag-dwell sa ganon. Kung may kulang sa atin, huwag natin masyadong tignan. Tignan natin yung kalooban kung anong pinagagawa ng Diyos. Kung tayo ay nadadapa, bumangon agad tayo, bumalik agad doon sa direksyon na inilagay ng Diyos sa atin. Huwag tayo manatili. Tama po? Kasi pag nanatili tayo doon sa maling yon, mas lalong mahirap. Totoo naman na lahat tayo ay pwedeng madapa, magkamali, pero huwag tayong dumating na manatili doon. Kaya yung sinasabi na tao lang ako. Although you are the human, but your excuses is not acceptable by God. Tama po? God does not create you to become lagi kang maging reason para gumawa ng mali. Dapat, nung nilikha kang bago ng Diyos, ang desire mo, maging bagong tao lagi. Tama po? Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Pag alam mo na ito, kasi ang kasalanan bago dumating sa atin, magkakaroon muna siya ng temptation. Tama po? Nandyan muna yung temptation. Sabi nga ni James, nagbubuo muna, kinoconceive muna. So, bago ka makagawa ng mali, dumating na yung warning sa'yo. Tama po? Oh, that is not sin. Tama po? That's not sin. Sinasabi ni James, yung conceivable, kinoconceive mo yung sin, ay unti-unting ipinanganganak mo yung kasalanan. Tama po? Habang kinoconceive, anong tawag doon? Minimeditate. Tama po? Tama ba yan? Minimeditate. Anong sa Tagalog na minimeditate? Pinanagnilay-nilay mo yung kasalanan, tapos unti-unti na sa puso mo, hanggang sa ipanganak mo yung kasalanan, ibig sabihin magawa mo. Tama po? Yung mga born-again believer, hindi po sila agad-agad nakakagawa ng sin. Bago nila magawa yung sin, nagwa-warning muna ang banal na Espiritu. Tama po. Kaya yung kasalanan ay nandyan sa atin, sinful nature. Pero yung Holy Spirit, lagi tayong anak, wag yan. Kung ikaw naman, ipinupus mo naman, hindi. Talagang siya. Hanggang sa mahulog ka doon. Kaya dapat meron tayong pagtatanong lagi sa Diyos. Lord, ito ba yung will mo o hindi? Ayoko mahulog sa pagkakamali. Kasi nangyayari yun sa ating lahat. Ako, hindi ba ako tinutokso ng diablo? Tinutokso. Pero napag-iisipan ko, pag ako bumagsak dito, maraming tao nakatingin sa akin, kawawa yung pinagsimulan ko. Ayoko masira yung pinagtiisan ko ng mahabang panahon na. Bakit ka papayag na mawasak kung kailan umabot ka na ng 30 years, 20 years, saka ka pa? Kung ganun din lang, hindi mo na sana hinintay yun. Tama po? Dapat one day ka palang naligtas, doon ka na nahulog para hindi pa malaki yung pinagluhaan mo sa Diyos. Ang problema, lumuha ka na ng 20 years, 25 years, tapos saka ka papayag na mawasak yung pagninilinis mo. Ang dami mo nang sinayang. Tama po? Lahat tayo binabantayan lagi ng diablo. Wala ba nagbabantay sa inyong diablo? Wala. Lahat tayo. Hinihintay ng diablo na tayo ay umagsak. Don't forget, you are the number one target.
Especially kapag ikaw ay active sa salita ng Diyos, kinamit yung buhay sa paglilingkod, you are the number one target of enemy. Tama po? Huwag yan mawawala sa isip mo. Kasi pag ikaw ang bumagsak, maraming makakasunod sa'yo. Tama po? Sasabihin nila, ang tagal na niyan sa Christian, tapos ganun din. Dapat panghawakan natin yung pag-asa at pananampalataya. Hindi. Ayokong mas gusto ko yung promise ng Diyos kaysa yung iaalok ng sanlibutan ito. Tama po? Maraming mga tao natutokso sa sanlibutan ito eh. Iniiwan nila yung church. Tama po? Mas pinagpapalit nila yung salita ng Diyos sa gusto nila sa sanlibutang bagay. Nasaan ba ngayon sila? Hindi ba ito mahalaga sa kanila? Someday, haharap sila sa Diyos. Tama po? Ano ang sasabihin ng Panginoon? Naisip niyo ba yung ganon? Someday, tatayo tayo sa Panginoon, tapos susumbatan tayo ng Diyos kung hindi natin ginawa yung part natin. Tama po? Kung ikaw ay sinusumbatan ng tao dito sa mundo, pwede kang mga tuwiran. Tama po? Bakit? Ikaw lang ba? Pag ikaw sinusumbatan, pero sumbatan ka ng Diyos, pwede ka ba mga tuwiran? Sabihin ng Diyos, lahat ng meron ka ay akin. Tandaan mo yun, di ba? Ano mang meron ka, ako ang may-ari. Ano ang isusumbat mo sa akin? Wala kang pag-aari sa iyo, lahat akin. Tama po? Lahat ng mga nagbigay ng joy sa iyo, sa akin galing. Paano mo susumbatan ng Diyos? Tama po? Buhay mo, lahat ng meron ka, aking galing. Tapos ano isusumbat natin sa Diyos? Wala. Di ba? Kaya bibig natin sasara. Kaya, panghuli, sabi dito, Salvation and Judgment, chapter 5, verse 9 to 11. May mga tao na, ang sabi rin sa verse 9, tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Na namatay dahil sa atin, upang tayo maging gising o tulog man ay mabuhay tayong kasama niya. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa, patibayin ang isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Huwag kayong mapagod sa evangelism. Huwag tayong mapagod sa Biblia. Pag nahulog at nadapa tayo, bumangon agad tayo. Tapos bumalik agad tayo sa direksyon na inihanda ng Diyos sa atin. Alam natin na mahirap ang buhay Kristiyano, di ba? Maraming trials. Alam natin yun. Sabi ni Pablo, alam niyo naman yung buhay na inihanda ng Diyos, hindi madali. Pero na hindi natin maikukumpara yung biyayang yan at yung glory na yan natatanggapin mo. Tama po? Sa pagdurusa natin ngayon. Kaya kung tayo man ay nagdurusa, nahirapan sa ngayon sa Christian life, hindi mo maikukumpara naman yung glory at yung reward na ipagkakaloob ng Diyos. Tama po? Kaya mga brothers and sisters, tandaan natin yung sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Biblia, maging handa tayo. Anong ibig sabihin ng maging handa? Habang binibigyan pa tayo ng Diyos ng panahon ngayon, kumilos tayo. Kung mayroon tayong pagkakataon, mag-evangelize tayo, tumulong tayo sa church, tumulong tayo dito sa church. Mahalin natin yung church na sapagkat dito tayo naligtas. Gawin natin yung best natin para sa Panginoon. Kaya pag may naligtas na kaluluwa, darating ang araw, may putong ka ng corona. Ano po? So, permanent yun, hindi yung temporary. Dito sa mundong ito, naghahanda ang mga tao para sa magandang pangarap at bukas. Para sa gera, para sa labanan. Pero yung mga Kristiyano, sabi ng Panginoon, maghanda kayo para sa pagdating ng Panginoon. At yung paghahanda na yon may kasamang sakripisyo at pagdurusa. Po? So kaya malapit na yung ating summer retreat. Tapos yung ating preparation. So mag-invite po tayo. Kasama tayo sa first batch. Okay? Kahit ilan. Okay? Yung mga yung mga nakinig ng Bible seminar, pwede siguro sila encourage na sumama kung gusto nila. Sikapin natin kahit ilan. Tama po? Gawin na natin yung best natin para sa kaluluwang ito. Pag may problema tayo at nahirapan tayo, manalangin po tayo. No?
Ngayon, isasama natin sa panalangin si Nanay Miriam. Umaharap siya sa kahirapan sa pisikal. So magkaroon tayo ng konting panalangin para sa kanya, para tulungan siya ng Diyos kung anong plano ng Diyos. Okay po? So pumikit muna tayo, tapos itulog natin siya pansamandali kung ano yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Ama naming Diyos, narito po kami sa iyong harapan. Salamat sa mensahe na maghanda kami para sa iyong pagdating. At salamat din po sa mga brothers and sisters dito na masipag sa evangelism at pagkilos sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya tulungan niyo po kami, madala sila dito sa church. Nawa ang salita na dumating sa kanilang puso ay magbigay sa kanila ng karunungan kung saan sila mananatili. Dinadalangin din po namin sa inyo si Nanay Miriam sa sitwasyon niya sa ospital. Tulungan niyo po siya, maawa po kayo sa kanya, Panginoon. Sa inyong habag ay sumailalim po siya. Kayo rin na mag-provide sa lahat ng kanyang pangangailangan, lalo na po sa kanyang pisikal na kalagayan. Itinataas po namin siya sa inyo. Kayo po ang nakakaalam sa kanya, kayo rin ang nagbibigay ng buhay. Ibalik niyo po sa kanya yung lakas niya. At kayo po ang masunod kung ano ang kalooban niyo po, Panginoon. Tulungan niyo po yung kanyang pamilya din na manatiling matatag at magtiwala po sa iyo, na sa lahat ng kahirapan at problema ay tutulong po kayo sa amin. Tulungan niyo din po yung Banilad Mission Branch at Kailaway Church na maging masigasig sa pangangaral ng Ebanghelyo para lamang sa kaligtasan ng bawat kaluluwa. Ingatan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng maayos na kalusugan, lalo na po yung ginagawang Bible Seminar sa barangay na continuous. Ay tulungan niyo po na dumating sa kanila ang pagkakilala sa kaligtasan. Habang ginagawa po namin ito, tulungan niyo po si Sister Marjorie at Sister Grace at si Sister Lodi na pumupunta doon upang ganapin yung Bible Seminar. At sa mga nakikinig po, O Diyos, buksan niyo po yung kanilang mga puso at isipan, turuan niyo po sila na magpakumbaba sa inyong harapan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much po.